And be a part of our hopes, of our dreams, of a new beginning. We will make a different start. We will now open up our door and see the light you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come feel the sound. We'd love to welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show the sound of smile to the world. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ng pagkaaga, kay basinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang naga ngunyan. Sa pasada kan mga bareta. Sa baretang salud, kaso ng dengue sa siyudad ng Naga nagbaba ng 75% kumpara kan nakaaging taon. Sa entrevista kay Naga City Health Officer Butch Borja II, positibong pinagdiklad kaini na nagbaba na sa 76.4% ang kaso kan dengue digdi sa siyudad ni Naga. Ini base sa year-end report kan sa indang opisina na kumpara ka nakaaging taon 2013 nakapag-register lang nin 178 nin kaso sa dengue. With regards po sa dengue, ang year-end report na po, kita ng 178 cases. Yan po siguro mga 74.6% lower kita kan 2013. So, ang top barangays mo po ganyan na affected, San Felipe, Del Rosario, Grande, Francis, saka Balatas and Libuton. Sinabi pa ni Borja na ang nangingenot pamangiraray ng mga barangay iyo kabali ang mga barangay kan San Felipe, Del Rosario, Concepcion Grande, Peña Francia as in ang Liboton. Kan mga nakaaging taon, naunambitan ni Borja na ang sa indang opisina nagpupuon magkampanya sa dengue outbreak puon Hunyo. Ang pagbabakan mga kaso sa dengue, sigun kay Borja, iyuman dahil sa ang kampanya na kang City Health Office na pupunan na puon pa lang sa paglaog kan bulan in Enero. Ngayon po, mga nasagot na ito po nag-outbreak kita 4 years ago, pababa yan. Ang approach sa Ilibo po ngayon, aside sa intensified ang IEC campaign, January pa lang po nag-conduct na kami mga missing family operation naman sa mga mananalo sa kami positive na kaso. Kung ito po na ginigibot ako pag June lang kita na hinulo, kanya po January pa lang, kaya may nito talagang lower na ang kaso ng dengue sa Naga. Para sa Nagangunya News, RV Osma. 19 estudyante hali sa siyudad ng Naga nanggarana sa ika-15 Regional Press Conference.
Matrayumpong nairepresentar asin ginanahan kan 19 campus journalists hali sa 5 eskwelahan digdi sa siyudad ni Naga sa ginibong 15th Region 5 Tertiary Schools Press Conference kan nakaaging Sabado, Enero 10 sa siyudad ni Iriga kung saan 261 na mga campus journalists hali sa 28 eskwelahan kung saan 261 na mga campus journalists hali sa 28 eskwelahan sa bilog na rehiyon Bicol ang naglalaban-laban. Ang mga nanggana iuhali sa Naga Collegian kang Naga College Foundation na iguang 5 nanggana. 5 man sa The Mariner kan Mariners Polytechnic Colleges Naga City, 4 sa The Democrat kan University of Nueva Cáceres, 3 sa The USI Fasad kan Universidad de Santa Isabel, asin 2 sa The Collegian kan Bicol State College of Applied Science and Technology. Hali sa The Naga Collegian kang NCF, nakuha ni Neri Petremetre ang 3rd place News Writing Filipino, Sheena Lynn Carla Madayag 3rd place Editorial Writing Filipino as in 3rd place DevCom Writing Filipino, Alvin Dale Adake 3rd place Feature Writing Filipino, Steffi Basilia 5th place Poetry Writing Filipino, Carlo Mariano 2nd Literary Graphics Filipino 3rd place Editorial Cartooning Filipino as in ang 3rd place Comic Strip Filipino. Hali sa The Mariner kan NPC Naga, nakuha man ni Alvin Vargas ang 1st place sa Copywriting Filipino, Brian Kim Ordonez 3rd place Literary Graphics English as in 5th place Comic Strip English, si Neo Winsepe 4th place Feature Writing Filipino, Renan Belen 4th place Opinion Writing Filipino as in si Danny Lillamas 5th place Poetry Writing Filipino. Hali sa Democrat kang UNC, ginanahan ni Juvin Durante ang 1st place Layouting as in 2nd place Photojournalism Filipino, Debbie Delatado 2nd place Sports Writing Filipino, Mark John Colokit 5th place Editorial Cartooning English as in si Ruby Jane Bandola 5th place para sa DevCom Writing English. Ginanahan man kan mga The USI Fasad ninda Arjane Joy Bermas ang 4th place News Writing English as in 4th place Photojournalism Filipino, Genesis Campos 4th place Photojournalism English as in Stephanie Rocha 2nd Poetry Writing English. Si Jasper Catanduanes nakaguno kang 3rd place sa News Writing English as in 4th place Photojournalism Filipino. Si Earl David Gunyo ang nakakuha kang 3rd place Layouting gabos kan The Collegian kan Biscas. Tinawan man in honra si Neri Petremetre kan Naga College Foundation bilang saro sa mga Outstanding Campus Journalists of the Year. Siyempre, as campus journalist, nakaka-proud ta. Dahulon kaming mga Bicolano campus journalist, pero saro ako duman sa tulong na awardan as Outstanding Campus Journalist of the Year. So, proud ako ta. Na-paid off ito yung 4 years na pagtsatsaga ako sa publication, and then, achievement siya kang schoolmate ta. Dahil sa gabos na oras na appreciate ang gibo mi as campus journalist. So, ano po yung message mo sa mga aspiring campus journalists? Siguro, dahil sinda magpundo kung ano tong, for example, campus journalist na sinda, dahil sila magpundo na i-develop tong skills na yun sa inda. Tapos, dahil sinda makontento na kung, for example, saro lang na field sinda matibay, i-develop nila tong gabos na, for example, sa news writing, feature writing, sa gabos na aspect ng journalism, dapat matibay sinda ta. Sa competition kaya, usually, dahil lang sa sarong field, tiga-contest siya. So, kay puhan sa gabos na field, tatao ka. And then, ang message ko pa sa inda is let's all practice responsible journalism. Pinagsaysay ni Philippine Information Agency Officer in Charge kan Camarines Sur Provincial Office, Annalisa Makatangay, saro sa mga naging judge sa individual as in group events na naging dipisil sa parte ninda ang magpirili kan mga nanggarana komo gabos matitiribay. It's always a privilege pag nai-invite ka as judge during competition like this one, especially in recently concluded lang na batch pa, wherein gabos na mga best writers kang Bicol region from the campus, nag-compete sinda. And I'm so happy na nakulaon sa big improve kang sa itong mga contestant in terms of improvement in writing, in terms of how they look at the issues and what they have written, panalo pong maray. So, very proud po ako sa mga contestants na ngunyan. Gabos sinda marepresentar kan siyudad ni Naga asin kan bilog na rehiyong Bicol sa gigibuhon na 14th Luzon-wide Higher Education Press Conference sa maabot na Pebrero 5 hasta 7 ngunya na taon sa Pulsar Hotel, Cagay, Tugigaraw City, Region 2.
Para sa Nagangunyan News, RV Osma. Bagong Educare Extension Building, binukasana. Para sa padagos na pagtaonin importansya sa karahayan kang edukasyon asin masiguro ang futuro kang syudad, binukasan na kan Lunes ang bagong Educare Montessori Extension Building na namumugtak haranisa na sa main building kang Naga City Hall. Ang blessing pinanginota ni Father Roy Gueriña asin pig-atenderan ni Mayor John Bongat, Vice Mayor Nelson Legacion, Councilor Gabby Bordado asin ang pamayo kang Committee on Education na si Councilor Esteban Greg Abunal na iyuman ang principal author kang resolusyon manungod sa pagtugdok kaini. Presente man syempre sa blessing ang pamayo kang School for Early Education and Development na si Ma'am Elsie Romano, kairiba ang iba pang mga maestro asin maestra na nagtutukdo sa Montessori. Sigon kay Alcalde Bongat, ang programa may obhetong mas pangpahiwason ang Educare Montessori para maakomodar pa ang padagos na naglalangkaw na enrollment digdi. Ini pang dua, itong inot iyon sa Tinago, tapos ini ikadua, bigbuksan mi kang school year 2012-2013, bali pang 2013-2014, pang duwang school year na ngunyan. Tapos ngunyan na maralaogan na June, pang tulo na. Nagpuon kami digdi sa City Hall, pinagmaray mi maglaag digdi. Tayo digding abandoned building na nailing ko, ano niya, data ni pakinabangan itong garo warehouse ID. Gibota na lang Educare or daycare sa to yung mga para sa to yung mga empleyado primarily, tapos sa mga government offices, yung mga aki makuapo, as in true enough, from 50 in 2012-2013 ngunya nasa 140 ang total enrollees ID. Ang edukasyon iyo ang padagos na tigtatawanin importansya asin nasa top priority program kan lokal na gobyerno ni Naga. Sinda may paglaom na sa pagbukas kan karagdagang eskwelahan, mas pangmadakol ang matatawan oportunidad ng mga kaakian na makapag-adal nin abot sa kayang halaga asin may dekalidad na edukasyon. Para sa Nagangunyan News, John Breeze. Para mas pangapakusog ang rescue efforts ng syudad, Memorandum of Agreement pinirmahan entre kan City Hall asin Red Cross. Liwat na naman naglaog sa sarong kasunduan o Memorandum of Agreement ang lokal na gobyerno ni Naga asin ang Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter para sa saindang mas pusog pang pag-ibanan na isinagibo sa Naga City Hall. Ang MOA signing pinanginota ni Mayor John Bongat, kaibaan sa iyang kairibang opisyales asin ang mga representantes kang Philippine Red Cross. Ini yung pinirma mingo niya na MOA between Naga City and Philippine Red Cross. Saro lang ni sa paagit para ma-plan sa ranggabos na bagay patungkol sa mga response na ginigibay dito sa Naga City. So, bali taon-taon man, every year, na permi man magayon ang partnership kan duwa, kaya lang ngunyan, ginibo lang siya na mas lalong magayon asin mapakaray. Okay. Nakalaog sa MOA ang sigo na mas pinapusog na ibanan kang lokal na gobyerno, Public Safety Office, Naga City Disaster and Risk Reduction Council, as in Philippine Red Cross sa pagresponde sa anuman na pangangaipuhan kang mga biktima kan Mass Casualty Incidents o MCIs. Sa arog kaining paagi, magkakaigwanin mas epektibo as in mas organisadong emergency response, triage, as in trauma services. Sigun pa sa PRC, sinda ma-assignin sarong trained emergency response unit sa Public Safety Office para sa 8-hour duty araal daw base sa schedule na maaaprubahan kan lokal na gobyerno. Igwaman sindang staff as in volunteers na ia-assign sa City Communication or Operations Center na mataon in stress debriefing, stress management, psychosocial support, and psychosocial first aid sa mga naging biktima nin kalamidad. Sinda subuot padago sa pagtabang sa ikararahay ka namamanuaan pag-abot sa mga daay maibiteran na kalamidad. Para sa Nagangunyan News, John Breeze. Prosesyon kan Senyor Santo Niño, gigibuhon na at sana hapon. At siya na hapon na gigibuhon ang banal na misa konselebrada sa City Hall grounds sa oras na 3:30 nin hapon na susundan man kan Grand Procession na mahali sa City Hall, maagi sa Taal Avenue asin Magsaysay Avenue hanggang sa simbahan kan Immaculada Concepcion.
Ngunya na aga, ginibo ang prosesyon kan imahen kan Santo Niño halin sa Immaculada Concepcion pasiring sa City Hall. Ngunyan man na aga, ginigibo ang Children's Festival sa City Hall, kung sain may pigprepara ng mga aktibidad ang gobyerno lokal na mga aktibidad para sa mga kaakian, arog kan medical as in dental mission, civil registration mission, Nutri-Ataman as in Nutri-Nanay program as in laro ng lahi. Ang pagsibog paabante kan petsa kan mga mayor na aktibidad, hali sa Domingo, Enero 18, pasiring sa Enero 17, Sabado o sa Besperas kan kapiestahan kan Santo Niño, darakan pagsimbag sa mga kahagadan kan kadaklan na parehong deboto kan Santo Niño, asin nagpapadangat sa Santo Papa na matawan ng oportunidad asin inbuelo na parehong maselebrar ang duwang mahalagang okasyon sa Domingo, ang piyesta asin huring misa sa pagbisita kan Papa sa nasyon. Matatandaan na ang misa antes maghali ang Papa sa Pilipinas, nataon man kasabay sa scheduled na aktibidades para sa kapiestahan kan Santo Niño digdi sa Naga. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. City Treasurer's Office, Iguanang Full-Fledged Department Head. Formal nang tuminukaw sa pwesto bilang City Treasurer Naga ang dating acting City Treasurer na si Gregoria Nilda Abonal kan suudma sa iyang oath-taking na pinanginota ni Bureau of Local Government Finance Executive Director Salvador Del Castillo. Kung matatandaan, haloy na sa serbisyo si Abonal na nagpuon kan sa taon 1981. Siya nag-agi sa proseso nin pag-apply na siring sa iya, igwang tulupang nagsumite nin aplikasyon. Sa rekomendasyon ni Alcalde John Bongat, formal nang idineklara kang Bureau of Local Government Finance ka nakaaging Disyembre 9, asin isinumite ang legal na papeles kan sa Lunes sa mismong opisina ni Abonal. Nagpahayag si Abonal kan sa iyang kaugmahan sa numbramientong ini. Nag-apply po ako kasi although ako nga ni ang Assistant City Treasurer, ako ang next in rank, pero kaipuhan man girari mag-apply. Ang process kaya kang pag-apply ng City Treasurer, iguang tulo na applicants. Tapos, i-recommend po niyang kang City Mayor, kang Local Chief Executive. And very thankful man ako kay Mayor, tapig endorse niya ako. So, ang City Treasurer kaya, sa local local government unit, ang local chief executive ma-recommend. Tapos ang approval ng appointment sa Department of Finance. So ang Secretary of Finance talaga ang nagpipirma kang appointment papers ni. So very glad man ako na talaga yun. Pasalamat ko ka Mayor na pig-endorse ninda ako. Siguro na iling maninda ang kakayahan ko. Sa ngunyan, sibot ang City Treasurer sa pagpapadagos na operasyon kang Business One-Stop Shop o BOSS sa Naga City People's Hall. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Bantay Pamilya, 16 na taon na. Bagong programa, inulunsar. Para mas pangpakusugon ang iribanan kan lambang familia digdi sa syudad, inilunsar kang Bantay Familia ang bago nindang programa, Lalaki Laban sa Karahasan na ginibo sa Eco Park sa Barangay San Felipe bilang parte kan sa indang ika-16 na taon na anibersaryo. Sigon ki Councilor De Asis na iyoan kagtulod ka nasabing programa, ini sa iyang ibinase sa sarong libro ni Dr. Romeo B. Lee kang De La Salle University na may titulong Filipino Men and Domestic Violence. Lalaki Laban sa Karahasan. Bagong programa kang Bantay Familia, besides duman sa peer counseling group na pig-organize man sa mga high school, mga high school di sa syudad ng Naga. Iniyo naisipan kang grupo ta medyo, di ko masasabi yung nagdadakol, pero nadadagdagan si mga nagdadyan ng mga kalalakihan, nagdadyan sa opisina, nag-aapod, and then even sa harong may nagduduruman, na sinasabi ninda na kung pwede man daang magdulok ang mga lalaki sa Bantay Familia. Ang lalaki laban sa karahasan naglalaom na magkaigwaning sarong organisasyon ngin kalalakihan digdi sa syudad na matabang sa marahay na pag-edukar sa mga kapwa kalalakihan na maging kasurog kan mga kababaihan sa pagpuho kan violensya laban sa indang sektor. Majority kang mga
at siguro sabihin tayo ng 9 out of 10 women, talagang nagrereklamo na may mga pagbabanog, pagmamaltrato sa inda, sa laog as in, sa mga karelasyon ninda. So, iyo po to si Inot Ming concentration, women and children. And then later on, may nagdudurulok na sa kuminsan mga lola, mga lolo, and then itong mga same-sex relationship, may nagdulok sa moyang tumboy na may karelasyon na nagkaigwasin din ng dikit na problema man kang sa iyang partner. And then, so ngunyan, ang nagaano is, sarong factor na garo nakaano sa mo is, pag inaapod mi sa counseling ang mga mag-agom tungkol sa mga i-turn out ko minsan na ang mga lalaki may mga problema man na dahil naiintindihan ko minsan sa indang mga esposa o sa indang kapartner. Tanong nga hinahapot man lang ngayon nindo kaming mga lalaki kung ano man ang namamatian mi. Ang kuminsan nga ni na ano ako na kamo kaya ngayon pigihiling lang nindo si mga babae. Igwaman mga lalaki na may problema man sa laog kang pamilya. Ang problema ang kadipisilang lang sa inda is dahil may ma-voice out ang sabi ninda. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Bagong pinakarahay na Good Governance Arch, binuksan na kan syudad. Formal nang binuksan asin ipinahiling sa publiko kan Lunes ang bago asin mas pinagayo na welcome arch na mahihiling sa atubangan sa Naga City Hall main building na may inscription na Welcome to the Center of Good Governance. Kinunstuhir kan 1998 sa termino ni dating alkalde Jesse M. Robredo sa okasyon kang ika-50 taon kaining anibersaryo na kung saan nakalaag ang vision kan syudad na maugmang lugar. Ini pinakarahay sa tabang manliwat Naga City, USA, sarong organisasyon ng mga Nagenyos na nakabase sa Los Angeles, California. Sigon ki Mr. Zeri Zabucor, sinda naglalaom na sa paagi kaini mapipreserbar ang mga ideolohiya kan sa tuyang syudad na sarong maugmang lugar ninhulita silag ang paggogobyerno. Ang renovation na kompleto sa inot na bulan kang taon 2015 sa irarum kang liderato ni Mayor John Bongat asin kang sangguni ang panlungsod sa pangenot ni Vice Mayor Nelson Legacion. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Anaga Ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Anaga Ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Anaga Ngunyan. Ma-renew kan sa imong business permit? Ini mas pinadali na. Sundun sa na ang SPC. Submit, pay, claim. Submit. Ipasaan sa indong nasimbagan na application form sa file counter, kaibaan sa indong sedula, barangay clearance, asin iba pang dokumento na yaon sa checklist. Siguruhon na igwang simbag ang mga mandatory fields. Mientras naan sa imong aplikasyon pigpoproseso, magtukaw asin halaton ang test apudon ang sa indong ngaran. Pay. Pag naitaon na sa indo ang billing statement, magpasiring na sa payment center na namumugtak sila og kan City Treasurer's Office asin magbayad kan maninigo sa nang kantidad. Sa pagbayad, tandaan na may counter para sa business taxes asin regulatory fees asin igwama ning suhay na counter para sa pagbayad nin fire code fees. Claim. Matapos magbayad, magpasiring na sa claim counter asin itaoan sa indong resibo para makuhaan sa indong mayor's permit, sanitary permit, business plate, asin sticker. Asin kung kamo saro sa samuyang top 300 early registrants, pwede kamong maka-avail kan raffle asin mag-uliin mga City Hall merchandise. Diyos ang magbalos sa indong amay asin tamang pagbayad nin buwis. Iniang sa kuyang wish para sa tuyang salo. Pagayunon sa kapalinigon ang Naga River para pag-abot ng aldaw, maging kaakit-akit ini. Saka maunlad ang turismo sa Naga. Sana maging malinig, tanganing ang mga parasira, ang madakot tindang malinig yung sira. Pusuging mahilig at sa tuyang salo na malinig, magayon sa dakot na sira at di pwedeng lamuyan.
Kaya sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa salog na ini, na kung sain, iyo ang nagtataon ng paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika, ano ang wish mo para sa salog? Marikas na legislasyon, asin silag na paggugobernar. Inian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlight sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website sp.naga.gov.ph asin ubang Facebook page www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin polisiya kan syudad para sa padagos sa pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marahay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwanin graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga ngunyan. Liwat po Diyos na Sabado pag-aga mga tugang pets sa 17 bulan na Enero taon 2015. Ini po ang sa inyong kakamping Alan Riondanga. Ako po si kakamping Nick Motos Jr. Diyos Marina Aga sa Indogabos. Welcome po sa programang Ang Nagang Ngunyan. Partner, sa mga parantabay Marina Aga po, sa mga parantabay niya sa People's Mall, marhay na pag-aaga po sa mga parantabay niya sa interong Tercer Distrito ng Camarines Sur, na inaabot po kan programa kang Ang Nagang Ngunyan. Marahay na aga po sa inyo, boss. Partner, labo-labo mangyari ang boss, kunyan mga tugang, ang Business One Stop Shop, si mga mawat pong magralamag, sa huring mga aldaw kan Business One Stop Shop, gibuhunta na po. Ang penalidad po kayan na 25% surcharge and 2% penalty. After January 20. After January 20, yan. Kaya maglamag-lamag na, siguro partner, antes sa ibang mga kuyan, kumusta ang sa imong eksperyensya sa pag-ay kang Santo Papa? Saro ka sa nag-atindir sa Rojas Thank you partner. Para po naman sa mga sa tuwing mga paradagog, medyo naahuri kitang dikit na minuto naabot pa lang po ang sa inyong lingkod ali sa Metro Manila ngunya na amay na pagkaaga. Hali po kami sa pagsabat ang sa tuyang mahal na Santo Papa. Asin natanan kita partner ng pagkakataon man na magkaigwaning lugar kung saan naghanap na lang kami along Rojas Boulevard. Asin na tama-tama pag-agi, although nga ni kang pag-abot niya kang pizza 16 na medyo madrodiklum ng banggi, mabilis si dalagan kan si Convoy, pero
maski kadikit na segundo na mahiling mo ang Santo Papa partner, iba man talaga ang pagmati. Ikaduwa na po iniyo sa sakuyang experience na makahiling ning sa personal ng Santo Papa ang inot si Pope John Paul II katong 1995 asing ngunya na taon si Pope Francis. Iba talaga partner ang pagmati, talagang manggigirabo ka. Iba man ang nahihiling sa TV, iba man ang nahihiling mo sa personal na itong agihan ka talaga sa tungod mo. Kaya talagang sabi ko nga ni, thank you very much for this blessing. Blessing talaga ni sa tuwing sa mga Pilipino. Nabisitahon kita kan sa tuwing mahal na Santo Papa. Ang katunayan partner, kami nga sa City Hall, habang nagigibo kami ng business one-stop shop, ito nga bagang pagbabaalaan kan Santo Papa sa eroplano, nagporunduan si transaksyon kambos, pati si mga kliyente, si mga empleyado, malat na nag-uuropakan duman sa People's Hall, igwa nang naguruluha, igwa nang although part kan siguro kan excitement, na makaliwat ang Pilipinas maging nasyon na pinagbisita, liwat kan sarong Santo Papa. Kaya sa mga mga katuwangan natong Katoliko, padagos sa paggumi. May bagyo kita mga tugang, Igwa. Na sa presente signal number 1 na po ang nakabandera sa Camarines Sur, kabali po dyan ng Syudad ng Naga. Signal number 2 ng mga tugang sa Sorsogon, Masbate, Ticao Island, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, kabali po ang Biliran. Signal number 1 po ang Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Burias Island, Quezon, including Pulillo Island, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental, Mindoro, and Romblon. Siring man po ang Southern Leyte, Northern Cebu, kaibanan po ang Cebu City, Camotes Island, Capiz, Aklan, asin po ang Dinangat Island. Signal number 1 na po yan mga tugang. Marisa na nga nito nakaantos ang Santo Papa, dumas sa Tacloban, At may hiling mo baga dumang partner na maski si mga tao naghahalat gabos na kakaputi. Asin nakulaan sa inang kaugmaan, kang nahiling ni Santo Papa, parehas man kang kaputi ninda. Correct. Yan. Sige pa po ongoing ang misa sa Tacloban. Mauran, partner. Mauran alaga day na pugulan sa tong mga katugangan ang Papa na padagos po kan sa indang pag-arang sa mahal na Diyos, Sabi nga ni Kakamping Alex Santos, nakikisumaro ang langit sa pagselebrar kang Papa, 14 months after. Yolanda, Kasi na pagbisita man ni Santo Papa, timing man, igawa man girarinig bagyo na naman. Kaya arog lang po talaga kaipuanan ang satuyang dapat dagdagan ng satong pagpamibi, ta ang satuya bagang panahon partner, manang pinipiling bulan. Isay man ang mahuna na pagkatapos pa sa pag-New Year, sa edad kong ini partner, day pa nagkaigwaning bagyo na after New Year. Pag kita baga ang tuod na kita na pag nagbago na ang taon, maabot ang bagyo pag lampas na ning summer. Agad mo niyan, Enero. Ako nga ni sabi ko, baka pag abot ning Pebrero, dapat nga ako lugod, sana mag-abot ning bagyo, pero bago na po kaingon yan sa tuyang klima, bago na sa tuyang panahon. Kaya arog na kanian sa tuyang sitwasyon. Siring man, duman pa partner sa ibang, siguro arog igwa pang masarabat gari kay Santo Papa sa pagbalik niya, mahali sa Lunes. Domingo guro may misa pa siya. May misa sa Luneta. Asin sa UST. Ang katunayan partner, iyo man yan ang rason kaya pinagbago kan Immaculate Conception Parish, si schedule kan prosesyon. Santo Niño. Kuta na, yan mga tugang sa Domingo pero po pinagmarhay po kang Immaculate Conception na bispiras na gibuhon ang prosesyon sa kamisa dyan sa City Hall. Ito pong grand procession kan Santo Niño at santa na po yan hapon gigibuhon. May misa pong 3:30 in the afternoon and after po kang mass, after kang misa, iyon naman yan po ang panahon kan pagprosesyon. Mga tugang rain or shine po ini, sa City Hall grounds po ang venue ta. So mayo dumaning atop. So mapipirtan kita magpauran, kung sakali pong mauran po at siya na hapon, alagad po nangangadji mangyari kita, na at least magray-ray,
At least maski ko taday magpundo lang ang uran, partner. Maghuraw lang ang uran. Matapos lang po ang prosesyon. At yan mga tugang, may tugon lang si Father Gary Adversario. At yan po mga tugang, pakiulay duman sa mga madararaning Santo Niño na mapabindisyon ka mga Santo Niño ninda, ka mga imahin kan Santo Niño. Dahil na po pag-iwalat duman sa tubangang altar. Kaputan, Sinda po, si mga padi po mismo ang maikot sa pagbindisyon sa mga tao. Kaya po dapat kapot-kapot nindo ang Santo Niño nindo. Takong niya po yan duman sa tubangan, mayo po kayo duman maintindi. Ang sabi ni Father Gary, bako man ngayon si Santo ang binabasbasan ta. So mga tao. Correct. Kaya ngayon dapat kapot ninda si mga imahe ninda. So yan po mga tugang at siya niya na pagka hapon. And ini kaya mga tugang sarap pa sa kuweng ni partner, takong gigibuon ta kaya ang prosesyon sa Domingo, makasabay sa duman sa concluding mass ni Santo Papa. Kaya pinagmaray ni Father Gary na nagkonsulta, gigibuon na po yan atyan. Atyan na po yan. And iyo tama, bispiras po yan, bispiras ng gigibuhon. Garo inarog talang partner si Peña Francia Fiesta na ang prosesyon, ang pluvial procession ba ginigibo? Bispiras. Ang kapistahan niyo talaga Domingo. Correct. So sa Domingo po, tatawan ng buwelo ang gabos, makapagsimba sa Piesta kang Santo Niño, at the same time makapagdalan kan makawitness concluding mass, huring misa kan Santo Papa digdi po sa Pilipinas, nagigibuhon po sa may Luneta Park. Luneta Park sa Quirino Grandstand. Kaya kita partner, sabi ko nga ni baka blessing in disguise man ini at least dahil na move ang schedule. May pagkakataon ko mo talaga na may pagkakataon kita makadalagan pasiring sa sa Metro Manila para makapag tauman ning makasabat man sa Santo Papa. Worth it yan, partner. Sabi mo nga ni partner, may kaming hinahagad na makarani, may man. Hiling mo lang, maagihan ka lang. Kaya na yan. It's already... Ito kaya bang pagmati partner, itong renewed faith. Iba talaga partner. Iba itong mamamati mo pag kung dinalala mo lang sa TV, kisa katong mahihiling mo siyang personal, talagang manggigirabo ka partner. Igo nga ni ito pagbabarita kang sarong aldaw. Igong pulis inda, obligado si mga pulis baga na bantayan itong aagyan ni Santo Papa. Tama. Alagad ang order sa inda, talikod sinda. Magsalingoy. Oo, talikod sinda. Itong sarong PO1 partner naghihibi. Taday siya makasalingoy kay Santo Papa maski maagi na sa tungod niya. Si pagmati niya na makulog siguro sa buot niya, bilang sarong Kristiyano na aagyan kay Santo Papa. Alagad day siya makahiling sa Santo Papa. Naghihibi siya duman sa kinatitindugan niya. Nakuanan siya ning picture katong cameraman. Kuya nga baga partner, sabi nga na Ken, once in a lifetime, pwedeng, baga, once in a lifetime, nabisita mo kang Papa. And, kung sa pulis, kumbaga, ikaw baga sinasa pinaka-immediate na harani duman sa area, Kaya, kumbaga, sabi nga ni Ken, medyo, garo, baka 1 inch lang ang rayo mo sa likod ka. So very near, yet so very far. Yan. Although we admire our police people and we admire the public partner. Disiplinado partner. Discipline. Although igwalan kita mga pag-iriba sa net, si mga netizens sa social media na pinagparabaranatan si mga kapadian niya duman sa Laogan, Manila Cathedral. Kung gaano si ka-disiplinahan sa luwas, iyo man si... Kaguluhan sa laog na nag-ongoing ang misa, siging picture. Si mga padi. Yan. Although sa iling ko kaya partner, baka dahil man napugulan, although po mga padi and mga tugang, tinatawanan taman ng kadikit na... tao man giraray yan, partner. Tao man giraray. Kumbaga, bako mga tugang gabos sa mga padi na kaduman sa Roma. Correct. Para maka-eskwela, makasabay ang Papa sa misa. Oo, tama yan. Ito partner, basically, sarabay itong misa ninda. Concelebrated ito. Because regardless kung sa inang posisyon kan padi sa misa,
once you are a priest, kung yaong ka man duman sa altar o yaong ka sa baba, pag initaas ang kali sa kaang hostya, misa lindo, kabali ka. Ano. Pero naman partner sa namumugtakan mi sa may Roas Boulevard, ang mga tao talaga, dahil man talaga nagruso. Mayo. Ako nga ni sa iling... Pigiling yung partner sa TV. Igong lugar baga partner na nagilang ka sa ugma na mayong barikada. Mahiling mo si mga tao, dahil man talaga naglalampas duman sa... Correct. Sa linya. Igong nga ni da partner ang comparison kung kaya nga ka mga Koreano na ang ginibo da dumang partner sa pagbisita ni Pope Francis sa Korea. Piglaganan sa naning chok si tinampo. Ang sabi naman kan si mga otoridad, mayo ngayon maglampas sa chok. Mayo da talagang naglampas sa chok. Ang sabi man nga, di ano lang kung kaya digdi sa Pilipinas, nahalion man si barikada, lagan lang ning chok. Na mayo magbalyo. Siguro partner, magkaiba lang kaya. Ang Korea bako siyang arog ng Pilipinas na very... Bako siyang majority Catholic. Bako siyang majority Catholic. Ang Pilipinas, remember, we are... 70%. 70% to 80% Catholic. Dahil mo yan mapupugulan. And compared to Korea, we're more of depending ito bagang... Iba man ang faith kaya kang ibang fervor. Ang fervor yan, ang passion baga. Si enthusiasm mo sa mga arog kani mga bagay. Iba man eh. Tigdadaw ko nga igong itong ibang mga nadadangog ta nagsabing ang sa tuwing ang Santo Papa sunod na nga sa Dios. Iyan si sa indang na kaipuanan nga masaran. Although pigaklaro yan po kan simbahan ang Santo Papa bako po yan Diyos ha. Bakong Diyos, bako siyang Diyos. Siya ang pamayo kang simbahan. Kang simbahan. Pagkaklaro niya po yan. In fact, sabi niya nga sa pagbisita niya, Christ is the center of my visit. Correct. Not me. Yan dapat ang matandaan. Kaya lang, siyempre, daw para paano, kaya baga, personalidad, partner, kumbaga sa artista, ang Papa ang representante kang gabos na Katoliko. So, Rockstar Pope. Anyway, partner, kung ano na naman yung opportunity, ngunyan ko lang nga napagtanto na 1 year na palang kinakaputan ang CBD Terminal, ang Central Business Station. Ay, yun January 18. January 18, tama man. Tama ngunyan indong panahon na nagkukuyang kita. Nag-take over. Take over. That's 1 year. 1 year man na, ano kaya yan? Ginigimauta si mga nangyari kang mga primerong mga primerong sabi nga kaya mga primerong aldaw kang kita nagki-take over tuman. Lalagi mga tunga yan ang misa ngunyan sa Tacloban makumailing po nindo ang live. Sinagadalan partner sa TV, duman sa TBN, sa Tuya, may live feed man kita partner, kaning misa kan Santo Papa. Makusog ang Duros. Makusog ang Oran, ang kaputing ubos yelo. Partner, pig-distribute man kan diocese. Pig-distribute kan diocese. Kaya pati sa Santo Papa, saka itong mga pilgrims, para reasan sa indang kaputi, pati ng mga pulis. Yeah. Pigdadangog ka sa ugma itong piggibong meeting with the family sa MOA. Di man kita duman allowed na makalaog. Pigdadangog ko lang sa radyo habang nagbabiyahe kami. Makahibi si mga testimonya kan si mga nag-share na mga pamilya. As in, mas lalo po mga tugang na mamamati nindo si personal na pagmati kang sa tuyang Santo Papa. Duman sa iya partner na simbag. Ang sa tuyang Santo Papa garuma lang si Arsobispo Tirona partner. Yan. Pero partner, may naririsalan ako kung mahiling mo ang kan suod mo, pagkapahiling itong mimisahan kang Papa, bako man daw yan ang lamisang ginagamit. Binago garo partner. Dahil partner, ang nahiling ko sa bago, biglang naglihi si Pope Francis paduman sa not so well designed na lamesa. May saro dyan partner na lamesa. Yan garong altar, yan lamesa na pigagamit dyan. Bako garo yan si... bako yan si altar na pinag-designar. Yan, bako yan si pinag-designar. Kaya lang knowing the Pope, knowing the simplicity. Humble naman rin partner, humble. Abo niya katong mga magarbo. Araw katong pagpamalakan niya sa ugma. Ang ginamit niya lang itong ordinaryong kotse.
Binukasan lang si bintana. As in, yun ang sinakayan niya. Yan. And we also pray, we do hope na sarabay kita nangangadji kaning pagkatuno man kaning bagyong ini. Sana magkusog pa ang amihan. Aram ng mga tugang, pag nagkusog pa ning lipot ning panahon, tunaw yan. Matutunaw. Pareho yan kan Ruby. Yan. Maapektaran naman rin itong bagyo. Maluya siya. Sana nga din na magtama sa daga. Kaya kami partner, pinagalauman niyo man na habang nagabiyahe kami at Chan, na pagkatapos ng prosesyon kan Santo Niño, habang nagabiyahe kami at Chan pa Manila, mauran-uran man. Ang parting mauran partner, di mi na na-experience sa may parting Ragay. Kan pagpauli mi. All the rest, taling Manila, bako pa pong mauran. Hopefully siguro paghali nindo, baka di lang sa parting ining... Although pasakat kaya mga tugang ang bagyo, so, ang Metro Manila... Makakamati manggiraray, ang forecast kan Pag-asa, 2 a.m., medyo nasa may, niyo partner, Central Luzon. 2 a.m. sa aga. 2 a.m. Sa January 19. Tango niya na banggi, expected siyang maglandfall digdi sa may parte kang Northern Samar. Ang araw ko partner, naglandfall na. Naglandfall na. At any rate, ang pasalamat lang partner, tamaluya. Ano lang siya, 75 to 90? Oo. So, partner, ang... partner, naugma akong marikang nailing ko sa Facebook itong... finally, pagkakaigwatan na ning bagong City Treasurer. Iyo pala. Congratulations kay Ma'am Gigi Abunal. Ma'am Gigi Abunal, full-fledged City Treasurer. Nabiga lang ako to partner. Dahil may ilang ara-abiso na. Basta lang nag-abot si Sir Buddy. Yan, daradara na si appointment, daradara si panunumpa sa katungkulan. Diretso picture. Diretso taking. Picturean. Kaya, at any rate, hopefully partner by next week may bago naman kitang designated assistant city treasurer kaya Ate Cor magparahanda ka na kan sa imong pansit kaya hopefully magkikita na kitang bago man assistant city treasurer dakulaon partner ang trabaho kang correct tesoreria kabat na mare ang responsibilidad kan sa amakan dito mga tong iyo ang parahanap ning pirak ning pundo siya ang matipon kang kwarta bago ta i-budget correct kung ano man po ang pigigibo ming ang inaagihan ming proseso kang pagbabudget kang kada opisina sa City Hall iyo man ang doble i-consolidate mo itong gabos sa pigbabudget ka mga departments iyo man po yan ang efforts na gigibo ni Ma'am Gigi Abunal na magkalap ning kwarta tangaring ito mga proposed budgets maralaga na ning pundo and si mga programa ma-realisar correct sabi ta nga ang si mga taxes kaya ning boss dahil po dyan nagkutukal-tukal si Madam Gigi Abunal kaya congratulations Ma'am Gigi ang sa iya po bagang panuga iyo na ipadago si mga maray and mag-institute pa ni mga improvements sa laog kan treasurer's office especially sa collection efficiency kan mga taxes. However, ang saro man dyan partner iyo na maging convenient man sa mga taxpayers niya to ang pagbabayad ang sabi ta ba nga ni kay kung pwede nga ni dagdagan ta ang value added tangaring ang pagmatik ang sa tuyang mga taxpayer gisunod kang naga bako lang na obligasyon niya magbayad ning buwis kundi may binabalik sa iya pagkatapos niya magbayad ning buwis yan and basahan ko lang ni partner palang sarong concern sa Nagas Mas the World sana magkaroon na ng PRC Naga super haba palagi ang pila sa anumang transaksyon sa PRC Legazpi. Baya po nito tayo paabot na kay Mayor, probably we can request PRC to put up a satellite office in Naga. Ano pa to partner? Si mga request sa tuya ka itong DFA, sa Ruman. DFA, passporting. Although mga itong OWA, igwa na kitang satellite office sa Naga. Igo po kitang overseas welfare Overseas Worker Welfare Administration Office. Although, we're praying partner and actually po pighimo na ini kang syudad ito po bagang OFW one-stop shop na kung saan po yaw ng DFA, yaw ng OWA, yaw ng PhilHealth, Pag-ibig.
Pag-ibig. Iyan po si paghihiling na magkigwakayan. In fact, kang nagdiba ka si Pinoy, kang June 12, iyan si programa para sa Naga. Yan pong OFW One-Stop Shop. Kung saan po si gabos sa mga pangaipuan ka mga OFW, DFA, Bureau of Immigration, Pag-ibig, SSS, nasa sarong area lang. Ikaw po sindang sarong satellite office na kung saan po gabos na kaipuan kang mga OFW yaon lang sarong lugar. Because partner, pag kanakakaulay tayo ni mga OFW na nag-uuruli di sudad kang Naga. Dako lao na bagay ining pinaplano tang one-stop shop. Ito lang nga nidang pagkuaning OEC, itong Overseas Employment Certificate baga sa OWA, na dahil na sinakaipon na magpaligaspi. Dako lang bagay sa indata, sa halipot na panahon kan sa indang pagbakasyon, sayang kang oras na ito part na mabiyahe ka pa, mabayaan mo sa pamilya mo. Imbis mababawasan pa daaning sarong almost 1 day pa na magproseso lang kan si ninda papeles para makabalik guys sa abroad. Ninhuli tayo na sa susunod kang Naga. Very easy na, nga 30 minutes nga ni partner to 1 hour igwa ka ng OEC basta kompleto sa imong dokumento. Dakulang bagay po dani sa inda mas lalo pang itong sa indang planong pagbakasyon talagang na pupulpil na nauubos talaga digdi sa pamilya ninda. So, bueno partner time's up. Mabalos po sa pagantabay. Let's keep praying kaning pag matunon ning bagyong ini. Mag-ingat na maurana naman ang mga aki ko. Yan. Ang hilang partner. Correct. Ang sipon malipot pati ang panahon. Dahil partner mauran-uran na subago baga nagbareta kita na ang denggi nagbaba. Dahil po mauran na naman, posible maglangkaban na naman yan. Ingat-ingat po mga kababayan. Ingat-ingat po kita. Ang tama mo niyan partner na gibuon may sabaw. Yan. Liwat po pagirumdum lang ang prosesyon po kan Santo Niño at sana pong hapon sa may City Hall. Ang misa po 3:30 in the afternoon. After po kang misa, prosesyon na. Halipot lang po ang ruta. City Hall, maagi pong Taal Avenue, maagi magsaysay, pasiring na po sa simbahan kang Concepcion Pequeña. Tama-tama man ni partner mauran. Duman partner sa Immaculate Conception pagkatapos kang prosesyon may misa pa. May misa pa po. Kumbaga po ining sa City Hall ini ang Novenary Mass. Ito pong alas 5 alas 5:30 misa sa Immaculate Conception. Ito ang anticipated Mass. So misa muna to para sa Domingo. Yan. So bueno mga tugang sa ngaran po ni Alcalde John Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, kan mga pag-iriba niya mo sa gobyerno lokal kan Siyudad ng Naga. Mabalos po sa pagantabay sa programa ng Nagang Unyan, hindi po sa inyong lingkod, Kakamping Allen Riondanga. Ako ang po si Kakamping Nick Motos Jr. Diyos Marina Aga sa Indogabos. Asin salamat sa pagantabay hanggang sa susunod na Sabado sa programang Nagang Unyan.